Ano ba yung amoy na yan? Ang sakit sa ilong. Hanggang kwarto amoy na amoy. Pasensya na po kayo, Ma. Nagluluto po kasi ako ng para sa hapunan natin. Diyan ba sa niluluto mo nang gagaling ang naaamoy ko? Opo. Ano bang niluluto mo at ang baho? Nagluluto po kasi ako ng dinengdeng. Baka po yung bagoong ang naaamoy ninyo. Ginigisa ko po muna kasi bago ko lagyan ng sabaw. Bagoong baka mo? Sino nagsabi sa'yo na pwede ka magluto ng putahe na may bagoong dito sa bahay? Kuwan po kasi. Yun po kasi ang pangunahing sangkap sa niluluto ko. Ikaw talaga na babae ka. Hindi mo ba alam, sa lahat ng amoy, bagoong ang pinakaayaw ko. Tingnan mo tuloy amoy sa buong bahay. Ang hirap pa naman tanggalin ng amoy. Kumakapit ng husto sa mga kortina. Pasensya na po kayo, Mama. Hindi ko po kasi alam eh. Huwag mo nga akong iyakan. Sino sa tingin mo ang kakain yan? Wala namang kumakain ng dininding sa bahay na to kahit si Ryan. Ako na lang po ang kakain ng niluto ko. Sino pa nga ba? Sa susunod magtatanong ka muna. Hindi yung basta ka nalang mangingialam dito sa kusina. Opo. Pasensya na po talaga, Mama. Nasan ba si Salud? Bakit hinahayaan kanyang mangialam dito sa kusina? Umalis po siya eh. Nandito na po ako, senyora. Saan ka ba nagpunta ha? Di po ba inutusan niyo ako na pumunta sa bayan para bumili ng gamot niyo? Bakit ang tagal mo? Marami po kasing tao sa botika, senyora. Ang dami mong dahilan. Sa susunod kapag inutusan kita, huwag kang magtatagal sa labas. May nangyari po ba habang wala ako? Ito kasing si Nympha. Nangialam dito sa kusina. Hindi mo ba naaamoy? Amoy bagoong ang buong bahay. Naaamoy ko nga po. Pagpasensyahan niyo na lang po si Nympha. Hindi naman po niya alam na ayaw niyo ng bagoong May magagawa pa ba ako? Gumawa ka na lang ng paraan para mawala ang amoy. Ayokong datnan ni Ryan na amoy bagoong ang buong bahay. Opo, ako na po ang bahala. Sabay pa namin sinundan ang tingin ni Manang Salud ang biyanan ko. Habang naglalakad palabas ng kusina, hinila naman ako na matandang kasambahay sa kwarto nito at saka nag-usisa sa nangyari. Doon hindi ko na napigilan ang umiyak sa harapan nito. Hinayaan na niya muna ako habang hinahagod-hagod ng likod ko. Ayos na ba ang pakiramdam mo? Opo, kahit papano po gumaang ng dibdib ko. Ay, ikaw na lang ang bahalang magpasensya sa biyanan mo ha. Masasanay ka rin sa ugali niya. Ang hirap niya pong pakisamahan eh. Lahat na po ginagawa ko. Pero hindi pa rin sapat para sa kanya. Lagi na lang niya akong hinahanapan ng maling ginagawa. Ganon yata talaga kapag hindi boto sa'yo ang biyanan mo. Ganyan din kasi ang naging biyanan ko doon Sana lang, hindi mangyari sa'yo nangyari sa akin. Ano pong nangyari sa inyo ng asawa niyo? Hindi rin nagtagal ang pagsasama namin ng asawa ko. Dahil sa pakikialam ng biyanan ko sa pagsasama namin. Sa huli naghiwalay na lang kami. Kaysa naman lagi kami nag-aaway. Ang lungkot naman po nang nangyari sa inyo. Hindi man lang ba kayo pinaglaban ng asawa niyo? Ay, hindi Mas pinili niya ang kanyang ina kaysa sa akin. Mabuti na nga lang wala kami naging anak. Hindi naman po siguro mauuwi sa hiwalayan ng pagsasama namin ni Ryan. Alam ko po mahal niya ako at ipaglalaban. Alam ko naman na mahal ka ni Ryan Nakikita ko naman yon. Kaya ang maipapayo ko sa'yo, tatagan mo ang loob mo. Oho, gagawin ko ho yan alang-alang sa pagsasama namin. Ang mabuti pa, ililista ko na lang ang mga pagkain na gusto at ayaw nila para maiwasan mo yung nangyari kanina. Akala ko pa naman po matutuwa sa akin ng mama. Yun pala, palpak na naman ako. Huwag ka nang malungkot. Balang araw makukuha mo rin ang kiliti ng biyanan mo. Niyaya na ako ni Manang Salud sa kusina
Tulungan ko daw siyang maghanda ng hapunan. Wala rin akong nagawa nang ipag-utos ng biyanan ko na itapon ang bagoong at ang ulam na niluto ko. Pagdating naman ni Ryan, napansin niya agad ang pamumugto ng mga mata ko. Umiyak ka ba? Ha? Hindi. Napuwing lang ako kanina. Ah, ganun ba? Ano nga palang ulam? Kanina pa kasi ako nagugutom eh. Nagluto si Manang Salud ng afritada. Tinulungan ko siya. Talaga? Mabuti naman. Yung paborito ko palang ulam ang niluto ni Manang. Tiyak na mapaparami ang kain ko nito. Sasabihin ko kay Manang Salud na maghain na. Susunod na rin ako. Magpapalit lang ako ng damit. Susunod na daw po siya, Mama. Magpapalit lang daw po siya ng damit. Iniwan ko na si Ryan sa kwarto namin. At tumuloy na ako sa kusina. Naabutan ko doon ang biyanan ko na nagmamando kay Manang Salud. Tumulong na rin ako sa paglalabas ng mga plato at kubyertos para sa hapunan. Ramdam ko naman ang pagsunod sa akin ng tingin ng biyanan ko. Tuwing nasa paligid lang siya, hindi ko maiwasan na mailang at kabahan. Pakiwari ko kasi, dinumiro ang bawat kilos ko sa bahay na yun. 2 buwan pa lang kaming kasal ni Ryan, kaya nangangapa pa ako sa ugali ng biyanan ko. Gusto ko sanang bumukod kami ng asawa ko. Kaya lang nag-aalala naman si Ryan na iwan mag-isa ang kanyang ina. Kaya wala akong pagpipilian kundi ang magtiis na lamang at makisama sa mama nito. Nympha, hindi pa ba lalabas si Ryan? Susunod na daw po siya, Mama. Magpapalit lang daw po siya ng damit. Bakit kasi hindi mo hinintay? Pupuntahan ko na lang po siya. Wag na. Ilabas mo na lang ang ulam dito. Opo, Mama. Ikaw naman, Salud. Bakit 2 putahe lang ang ulam na niluto mo? Di ba sabi ko sa'yo, tuwing dito kakain si Ryan, gusto ko lahat ng paborito niyang ulam ang iluto mo. Paborito naman po niya ang niluto kong afritada. Yun lang ang ipapaulam mo sa kanya? Tsaka po yung ginisang gulay. Alam mo naman na hindi mahilig sa gulay si Ryan eh. Ikaw talaga? Ang tagal-tagal mo na dito sa bahay, hindi mo pa rin alam ang gusto ng anak ko? Kasi po, senyora, mahilig po sa gulay si Nympha. Kaya po nagluto rin ng gulay. Eh bakit kailangan mong intindihin ng gusto ni Nympha? Bakit? Siya ba ang gumagastos dito sa bahay? Kasi po iyan ang... Ay, nandyan na pala si Ryan. Mukhang mainit na naman ang ulo niyo, Ma. Paano itong si Salud? Simple na nga lang ang gagawin hindi pa magawa. Ganyan yata kapag nagkakaedad na Ano bang hindi nagawa ni Manang Salud na ikinagalit niyo? 1 putahe lang ang nailutong ulam at nagisa daw ng gulay dahil yun ang gusto ng asawa mo. Sinabihan ko po talaga na magluto lagi si Manang Salud ng gulay at mahilig si Nympha sa mga ganong ulam. Di sana, dinagdagan niya ang niluto niyang putahe ng ulam. Malit na bagay lang naman yan para pagtalunan pa. Mabuti pa kumain na tayo. Pinaupo na ako ni Ryan at saka siya umupo sa tabi ko. Napansin ko rin na matalim na tingin sa akin ng biyanan ko habang nilalagyan ng asawa ko ng kanin at ulam ang plato ko. Kahit gutom ako, parang hindi ko malunok ang kinakain ko dahil sa matatalim na sulyap na ibinabato sa akin ng biyanan ko. Tuwing susulyapan siya ni Ryan, nakangiti naman ito. Sa marami ding pagkakataon, lagi niyang inaagaw ang atensyon ni Ryan sa akin. Gusto niya siya lang ang kinakausap nito. Nang matapos ang hapunan, tinulungan ko muna si Manang Salud na magligpit ng pinagkainan namin. Hindi mo na dapat ako tinutulungan. Kaya ko naman ito Hindi po kasi ako sanay na hindi tumutulong sa gawaing bahay Tsaka masaya po ako sa ginagawa ko. Napakaswerte talaga ni Ryan sa'yo. Bukod kasi sa maganda ka, mabait pa. Maaasahan ka pa sa gawaing bahay. Baka naman po lumaki na ang ulo ko sa mga papuri niyo sa akin, Manang. Totoo naman kasi. O paano? Puntahan mo muna ang asawa mo. Magsasara na lang naman ako ng mga pinto. Kaya ko na to. Salamat nga pala, Iha.
Sige po, Manang Salud. Bukas na lang po ulit. Nang pumasok ako sa kwarto naming mag-asawa, wala pa doon si Ryan. Naisip ko na baka kausap ng kanyang mama. Gusto kasi ng biyenan ko na makipagkwentuhan muna dito bago matulog. Kinuha ko muna ang libro na lagi kong binabasa. Ilang sandali pa, pumasok na rin si Ryan. Pasensya ka na. Kinausap pa kasi ako ni mama eh. Okay lang. Ano nga palang napag-usapan niyo ng mama mo? Ang dami na pala niyang nararamdaman sa katawan. Baka dahil nagkakaedad na rin. Gusto nga niyang samahan ko siya sa linggo para magpatingin sa doktor. Eh di ba may ibang lakad tayo? May pupuntahan tayo na binyag. Mag-aanak ako sa kaibigan ko. Nakalimutan mo na ba? Sinabi ko nga yun kay mama na may ibang lakad tayo. Kaya lang biglang sumikip ang dibdib. Baka bilang nagdamdam. Oo sige, samahan mo na lang ang mama mo. Baka kung mapano pa siya kung hindi mo dadalhin sa doktor. Ako na lang ang a-attend ng binyag. Talaga bang okay lang na hindi kita masamahan? Oo naman. Mahalaga naman na madala mo ang mama mo sa doktor para malaman na rin natin ang sakit niya. Parati na lang kasing sumisikip ang dibdib niya eh. Salamat ha. Napakabait at napakamaunawain mo talaga. Kinabukasan, maaga akong gumising para sana ipagluto ng almusal ang asawa ko. Pero nadatnan ko na sa kusina ang biyenan ko. Nagawa na niya ang mga dapat kong gagawing pag-aasikaso sa asawa ko sa umagang yun. Tinulungan ko nilang si Manang Salud sa ibang gawain. Ilang sandali lang, lumabas na rin si Ryan na nakaligo at nakabihis na. Umupo na siya at nataranta naman na kumuha ng kape ang biyenan ko. Nympha, sabay mo na ako sa almusal. Sige. Bakit si Nympha lang ang niyayaya mong kumain? Sumabay na rin po kayo ma. Gusto mo bang lagyan ko ng gatas ang kape mo? Ano ba, Nympha? Hindi umiinom ng kape na may gatas si Ryan. Kasi po noon nagustuhan naman po niya. Mas marunong ka pa sa akin. Ako ang kasama niya mula maliit pa siya. Kapag sinabi kong hindi niya gusto na may gatas ang kape niya, hindi niya gusto. Ma, okay lang po na may gatas ang kape ko. Natikman ko po kasi na masarap pala kapag may gatas ang kape. Ay, o sige. Ako na ang maglalagay. Baka masobrahan naman ang lagay ang asawa mo. Sumakit pa ang tiyan mo. Gusto mo pa ng ulam? Okay na ako dito, salamat. Kumain ka na. Hindi masyadong kumakain sa umaga si Ryan dahil sumasakit ang tiyan. Kaya wag mong alukin kumain ng marami. Oh, heto na ang kape mo anak. Ewan ko sa'yo. Dati naman gusto mo purong kape lang. Pwede naman po magbago na kasanayan eh. Hanggang sa inihatid ko sa labas ng bahay si Ryan. Kasama pa rin namin ang biyenan ko. Marami din itong bilin sa anak at ipinapaalala pa ang lakad nila sa linggo. Nang makaalis ang asawa ko, akma na sana akong papasok sa loob ng bahay nang pigilan ako ng biyenan ko. May kailangan po ba kayo sa akin, Mama? Itatanong ko lang sa'yo kung ikaw ba ang naglalaban ng mga damit ng anak ko. Opo, ako rin po ang namamalansya. Gusto ko po kasing personal na naaasikaso ang mga gamit ni Ryan eh. Ay, kaya naman pala naninilaw ang suot ng anak ko. Tapos napansin ko pa, hindi maganda ang pagkakaplansya. May lukot pa rin sa bandang kwelyo. Akala ko ba galing ka sa hirap? Paglalaba lang at pamamalansya hindi pa maayos. Pasensya na po, Ma. Uulitin ko na lang po. Ay nako, Nympha. Kung hindi siguro kayo dito nakatira, kawawang anak ko sa'yo. Hindi mo man lang siya maasikaso ng tama. Ginagawa ko naman po ang lahat para mapagsilbihan si Ryan eh. Pwes kulang pa. Hindi pa sapat ang ginagawa mo. Kung bakit naman kasi sa dinami-dami ng naging girlfriend niya, bakit ikaw pa ang pinakasalan niya? Nagmamahalan po kami ni Ryan. Mahal? Kailan ka lang niya nakilala? Yan pa ang pinagtataka ko. Bakit ang bilis naman yata niyang pakasalan ka? Ang mabuti pa po papasok na po ako sa loob. Huwag ka munang tumalikod. Kinakausap pa kita, huwag kang bastos. Kayo po ang bastos.
Mula nang iuwi ako dito ni Ryan, wala na kayong ginawa kundi pakitaan ako ng masama. Lahat naman po ginagawa ko para magustuhan ninyo. Pero puro mali ko na lang po ang nakikita ninyo eh. Ito ang tandaan mo, Nympha. Kailanman hindi kita magugustuhan para sa anak ko. Hindi ang tulad mo ang nababagay kay Ryan. Tuluyan na ako napaiyak sa mga binitiwang salita ng biyenan ko. Pagkatapos ng masasakit na salitang sinabi niya, basta na lang niya akong iniwan. Napatingin na lang ako sa may gate. Parang gusto ko na lang magtatakbo palabas at wag nang bumalik sa bahay na yun. Napalingon ako nang maramdaman kong may humawak sa aking braso. Napayakap na lang ako kay Manang Salud. Dinala niya ako sa may kusina at binigyan ng tubig. Nang araw na yun, umalis ang biyenan ko para magsimba. Doon ko lang nailabas kay Manang Salud ang lahat ng sama ng loob ko. Kinuwento ko dito ang mga sinabi sa akin ng biyenan ko. Grabe talaga ang biyenan mo, no? Habang tumatanda, lalong lumalala ang ugali niya. Regular pa naman siyang nagsisimba. Pero hindi naman niya isinasabuhay ang sermon ng pari sa misa. Hirap na po ako, Manang. Lahat na nga ginagawa ko eh. Bakit hindi mo kausapin ang asawa mo? Aba, hindi naman yata tama ang ginagawa ng biyenan mo. Uy, kung magsusumbong po ako kay Ryan, baka naman po silang mag-inang mag-away ng dahil sa akin. Kung hindi ka kasi magtatapat sa asawa mo sa mga ginagawa ni Senyora, gagawin niya ulit yun sa'yo. Ay, kakausapin ko po mamaya si Ryan. Nang dumating si Ryan, agad ko siyang sinamahan sa kwarto namin. Akma na sana akong magsasalita nang biglang kumatok ang biyenan ko at sabay pasok sa kwarto namin. Tutup nito ang sariling dibdib at tila hirap na hirap huminga. Agad itong tinulungan ni Ryan at dinala sa kwarto nito. Hindi ko maiwasan na mag-alala sa biyenan ko na baka malala na ang sakit nito. Pinuntahan ko na lang si Manang Salud sa kusina. Nasabi mo na ba sa asawa mo? Hindi pa nga po eh. Bigla po kasing dumating ang mama niya. Masama po ang pakiramdam niya at hirap makahinga. Sinamahan po muna siya ni Ryan sa kwarto nito. Hindi ba sasabahan naman ni Ryan sa doktor bukas? Malalaman natin kung talagang may sakit nga ba siya o umaarte lang. Tingin ko naman po may sakit ang mama niya. Hindi naman po niya yun pwedeng dayain eh. Buhay pa ang ama ni Ryan. Nagtatrabaho na ako sa pamilya na to. Masasabi kong kilalang kilala ko na yung si Senyora Imelda. Ano naman po kaya ang dahilan niya para magpanggap na may sakit? Ano pa nga ba? Para manipulahin ang asawa mo. Kilala ko po si Ryan. Hindi siya papayag na maging sunod-sunuran na lang sa kanyang ina. Dati, wala nang ginawa yang si Ryan kundi ang sumunod sa mama niya. Pero nang magkakilala kayo, natuto siyang tumayo sa sarili niyang paa. Siguro natatakot si Senyora na maimpluwensyahan mo ang asawa mo at iwan siya. Kahit naman po gusto kong bumukod, nirerespeto ko po ang desisyon ni Ryan na wag iwan ang kanyang ina. Naiintindihan ko naman po na nag-iisa lang siyang anak at walang aasahan ng mama niya kundi siya. Kaya lang po, ang hirap pakisamahan ng mama niya eh. Hay, kung talagang mahal mo ang asawa mo, magtitiis ka sa piling niya. Hindi naman habang buhay makakasama mo ang biyenan mo. Pero sinasabi ko na sa'yo, hindi magiging madali ang lahat. Nung hapunan hindi sumabay sa amin ang biyenan ko. Hinatiran na lang siya ng pagkain ng asawa ko. Natagalan rin siya sa loob dahil kinailangan pa niyang subuan ng mama niya. Dahil ayaw kumain mag-isa. Hinintay ko pa rin siya para sabay na kaming kumain. Nang lumabas siya, halos hindi nabawasan ang dala nitong pagkain. Kumusta ang mama mo? Ayos naman na. Natutulog na siya ngayon. Buti napilit kong kumain kahit konti. Ano kaya ang sakit ng mama? Madalas daw manikip ang dibdib niya eh. May sakit ba sa puso ang mama mo? Ngayon lang naman siya dumaing ng paninikip ng dibdib.
Kaya gusto ko na rin siyang dalhin sa doktor para malaman na natin ang totoong sakit niya. May awa ang Diyos. Gagaling din ang mama mo. Ipanalangin na lang natin na sana hindi ganun kalubha ang sakit niya. Sana nga. Hindi ko kakayanin kapag pati ang mama mawala din ng maaga kagaya ni Papa. Kinabukasan, araw ng linggo. Maagang umalis ang asawa ko at ang mama niya para pumunta ng doktor. Luluwas pa kasi sila ng Maynila dahil dun gustong magpatingin ng biyanan ko. Ako naman, 9:00 pa ang alis para sa dadaluhan kong binyag. Nasa kabilang barangay lang naman ang okasyon, kaya hindi ko kailangan magmadali. Nang makagayak na, nagpaalam na ako kay Manang Salud na aalis na. Sa simbahan na ako tumuloy kung saan gaganapin ang binyag. 5 pares ng ninong at ninang ang kinuha ng kaibigan ko. Pawang mga malalapit na kaibigan lamang. Naging magkaklase kami nito mula elementarya hanggang high school. Nagkahiwalay lang kami ng landas. Nang iba ng kurso ang kuhanin namin pagdating sa kolehiyo. Alam din nito ang kwento ng buhay ko. At ganun din ako sa kanya. Nang matapos ang seremonyas ng binyag, tumuloy na kami sa bahay ng napangasawa niya. Hindi ko inaasahan na parang piyesta pala ang handaan na madaratnan ko. Maraming lamesa na nilagyan ng sapin na tela. Sa mahabang lamesa ay naroon ang napakaraming handa. Nabanggit sa akin ng kaibigan ko na malaki daw ang pamilya ng asawa nito. Kaya hindi maaaring hindi maghahanda. Sa buong maghapon na naroon ako, kahit papano nakalimutan ko ang suliranin ko sa bahay. Bago umalis, nagpadala pa ng ulam ang kaibigan ko sa akin. Tuwang-tuwa naman si Manang Salud dahil hindi na daw niya kailangan magluto ng ulam para sa hapunan. Ang bait naman ng kaibigan mong yon. Ayoko nga po sanang tanggapin dahil nahihiya ako Kaya lang po siya itong mapilit Kapag mga ganyan, huwag ka nang mahihiya. Yung iba nga kahit hindi pa binibigyan, sila na kusang nagbabalot ng mga dadalhin nila. Naku po, ayoko naman ng ganun. Mas nakakahiya po yun. Kaya nga Kaya swerte mo sa kaibigan mong yon. Dumating na po ba si Ryan? Hindi pa nga Ang mabuti pa, magpahinga ka na muna sa kwarto nyo. Tatawagin na lang kita kapag dumating na sila. Sinunod ko nga ang sabi ni Manang Salud. Nang nasa kwarto na ako, noon ko naramdaman ng pagod. Kaya naman humiga muna ako para sana umidlip. Hindi ko akalain na mapapahaba ang tulog ko. Namalayan ko na lang na may humahaplos sa pisngi ko. Kaya ako naalimpungatan. Ang nakangiting si Ryan ang nabungaran ko. Kanina pa ba kayo dumating? May kalahating oras pa lang naman. Oh, kumusta ang pagpunta mo sa binyag ng inaanak mo? Masaya naman. Sayang nga hindi ka nakasama Kumusta pala ang pagpapatingin ng mama mo sa doktor? Ayos naman. Wala namang nakitang sakit sa kanya Pinayuhan lang siya ng doktor na magpahinga. Baka dahil sa may edad na nga rin. Tsaka baka daw sa pagod kaya nakakaramdam siya ng paninikip ng dibdib. Mabuti naman wala palang sakit ang mama mo. Nag-aalala rin ako sa kanya Mabuti pa lumabas na tayo para maghapunan. Sabi ko kasi kay Manang Salud maghain na para maaga makapagpahinga ang mama. Magkahawa kamay pa kaming lumabas ng kwarto namin. Hanggang sa kusina. Naabutan na namin na nakaupo na ang biyanan ko at naghihintay sa amin. Bigla ring nag-iba ang kanyang timpla nang mapasulyap sa amin. Nahuli ko pa ang pag-ismid niya na binaliwala ko na lang. Inalalayan pa ako ng asawa ko na maupo at saka siya naupo sa tabi ko. Ang tagal niyo namang lumabas. Kanina pa ako nagugutom Pasensya na po ma. Sige na po, kumain na tayo. Mukhang masarap ang mga niluto mo, Salud Ngayon lang kita nakitang nagluto ng ganitong ulam. Ako pasensya na senyora. Hindi ko po niluto yan. Hindi ko nga po alam ang tawag sa mga ulam na yan Sinong nagluto nito?
Ay, dala po ni Nympha galing sa handaan. Ano? Galing sa handaan ng mga to? Opo, senyora. Mabait nga po yung kaibigan niya at naisipan pang magpadala. Nympha, talaga bang wala ka nang gagawing tama dito sa pamamahay ko, ha? Ano pong ibig niyong sabihin, Mama? Nagtatanong ka pa talaga? Bakit ka nagdala ng mga pagkain na hindi naman natin alam kung malinis ba ang pagkakaluto? Gusto mo bang magkasakit kami ng anak ko, ha? Hindi naman po yun ang intensyon ko, Mama. Tsaka nakakahiya naman po kung hindi ko tatanggapin eh. Eh di sana kayo na lang ni Manang Salud ang kumain nito. Hindi yung ihahain mo pa sa amin. Pasensya na po, Mama. Akala ko po kasi matutuwa kayo. Tama na po, Ma. Baka mapano kayo. Kasasabi lang ng doktor niya na bawal kayo magalit, di ba? Paano ba naman kasi? Ang asawa mo wala nang ginawang tama. Hindi naman po niya sinasadya. Anong hindi sinasadya? Ayaw lang talaga niya gamitin ang sentido komon niya. Ma, nakikiusap po ako. Tama na po. Huwag niyo na pong pagsalitaan ng kung ano-anong asawa ko. Yan kasi ang napapala mo sa biglang pag-aasawa. Ilang buwan pa lang kayo magkakilala ng babaeng yan, pinakasalan mo na agad nang hindi pinapaalam sa akin. Ni paborito mo nga yatang kulay, hindi kabisado ng babaeng yan eh. Ma, tama na po. Nakikiusap ako sa inyo. Salud, maglabas ka na lang ng delata dyan. Yun na lang ang uulamin namin. Sa mga narinig ko, hindi ko na napigilan ng pagtulo ng luha ko. Agad ko naman yung pinahid. Pero parang sasabog naman ng dibdib ko sa sama ng loob ng mga oras na yun. Kung hindi nga lang ako magmumukhang bastos, aalis na lang sana ako sa harap ng hapagkainan. Hindi rin sapat ang pagtatanggol sa akin ng asawa ko. Kaya parang sumama din ang loob ko sa kanya. Hanggang matapos ang hapunan, wala akong imik. Hinatid lang ni Ryan ng kanyang mama sa kwarto. Ako naman naiwan sa kusina. Hindi ko na naman napigilan muli ang pagbalong ng luha ko sa mga mata. Awang-awa naman sa akin si Manang Salud. Hindi rin ako agad pumasok ng kwarto namin. Lumabas muna ako ng bahay para makasagap ng hangin. Kahit naramdaman ko ang papalapit na yabag, ay hindi man lang ako lumingon. Nandito ko lang pala. Kanina pa kita hinahanap. Tara na pumasok sa loob. Malamig na dito. Mauna ka nang matulog. Hindi pa naman ako inaantok eh. Pagpasensya mo na ang mama kanina. Nabigla lang siya kasi nga hindi maganda ang pakiramdam niya eh. Kahit naman maayos ang pakiramdam niya, ganun pa rin ang trato niya sa akin eh. Lalo na kapag wala ka dito sa bahay. Pinagsabihan ko na siya kanina. Bakit hindi na lang kasi tayo bumukod? Nympha, ngayon mo ba talaga sasabihin yan? Alam mong kailangan ako ni mama. Hirap na kasi ko eh. May 2 buwan pa lang naman tayo dito eh. Sana naman, habaan mo pa ang pasensya mo sa mama. Magkakasundo rin kayo balang araw. Ganun lang talaga siya pero mabait naman talaga si mama eh. Hindi mo na nga ako nagawang ipagtanggol kanina eh. Hinahayaan mo na lang akong pagsalitaan niya ng masasakit na salita. Sinabihan ko nga siya nung kami na lang. Hindi ko rin kasi nagustuhan yung mga sinabi niya sa'yo. Hindi ako gusto ng mama mo kaya malabong magkasundo kami. Nakikiusap ako sa'yo. Huwag mo namang sukuan kaagad ang relasyon natin. Nag-uumpisa pa lang tayong bumuo ng sarili nating pamilya. Hindi ko naman sinusukuan ang relasyon natin eh. Ang gusto ko lang bumukod na tayo. Hindi nga pwede. Dahil sa kalagayan ng mama. Di ba wala naman kamo siyang sakit? Wala nga, kaya lang matanda ng mama. Gusto niya na nasa tabi niya ako. Gusto niya na nasa tabi ka niya habang iniinsulto niya ako. Pinapangako ko sa'yo, hindi na yun mauulit. Umiwas na lang ako ng tingin kay Ryan. Ayoko kasing mabasa niya ang namumuong pagkapuot sa mga mata ko. Hindi rin ako kumbinsido sa mga sinabi niya. Wala rin akong imik nang yayain na niya akong pumasok. Hanggang mahiga, hindi na ako nagsalita pa. Kinabukasan hindi ako bumangon.
Hinayaan ko lang siyang mag-isang nag-asikaso ng sarili niya sa pagpasok sa trabaho. Mabigat pa rin kasi ang pakiramdam ko dahil sa nangyari ng nagdaang gabi. O nasaan ang asawa mo? Bakit hindi ka niya inaasikaso? Alam niya maaga ang pasok mo tuwing Lunes Masama po ang pakiramdam niya kaya hinayaan ko muna siyang matulog. Kabago-bago niyo palang nagsasama Ipinapakita na niya ang katamaran niya. Nakikiusap po ako sa inyo. Huwag niyo na sanang pagsalitaan ng masama ang asawa ko. Ayoko mag-away kami ng dahil sa inyo. Ako pa talagang sinasabihan mo. Ang asawa mo ang may problema. Ginagawa naman po ni Nympha ang lahat para mapaluguran kayo. Sana po ibigyan niyo naman siya ng pagkakataon na mapalapit sa inyo. Kahit kailan hindi ko magugustuhan ng babaeng yan. Hindi niyo na nga ako binigyan ng respeto Nang bigla na lang kayo magpakasal na hindi man lang nagsasabi sa akin. Tapos ngayon gusto mo maging malapit ako sa babaeng yan? Kung hindi niyo po tatanggapin si Nympha sa bahay na ito, mapipilitan po ako na bumukod ng bahay. Ano? Iiwan mo ako ng dahil sa babaeng yan? Ako na nagluwal sa'yo sa mundong ito at naghirap sa pagpapalaki sa'yo? Maintindihin niyo naman po ako. Mahal ko po kayo. Pero may obligasyon din ako sa asawa ko. Nasasaktan din po ako kapag pinagsasalitaan niyo siya ng masakit. Iniisip mo ang obligasyon mo sa kanya? Paano naman ang obligasyon mo sa akin? Ako ang mama mo. Hindi ko naman po yung nakakalimutan Pero sana alang-alang sa akin. Mahalin niyo rin po ang asawa ko. Ayaw niyo po ba nun? Dalawa kami mag-aalaga sa inyo kapag matanda na kayo. Umalis ang asawa ko ng araw na yon na hindi naging maayos ang pag-uusap nila ng mama niya. Ayaw din kasi magpatalo ng aking biyenan. Kaya kahit kape pa lang ang inalmusal ni Ryan, minabuti niyang umalis na lang. Ang biyenan ko naman ay bumalik sa kwarto at nagkulong na lamang. Sinadya ko rin na tanghali nang lumabas ng kwarto. Inayos ko na lang ang mga gamit naming mag-asawa para hindi ako mainip. Hindi ko inaasahan na nasa sala ang biyenan ko nang lumabas ako ng kwarto namin. Matalim niya akong tinitigan. Napayuko na lamang ako at akma na sanang pupunta sa kusina nang bigla siyang nagsalita. Mukhang napasarap yata ang tulog mo at ngayon ka lang lumabas ng kwarto niyo. Pasensya na po, Mama. Masama po kasi ang pakiramdam ko kaya tanghali na ako lumabas. Nang dahil sa'yo nagkakagulo kami ng anak ko. Hindi ko po alam ang sinasabi niyo. Huwag ka na magmaang-maangan pa. Kung ano-ano sigurong sinasabi mo sa anak ko. Wala po akong sinasabi kay Ryan. Sinungaling. Dahil sa'yo, nag-iisip ang anak ko na bumukod na lang kayo. Sa tingin ko po wala namang masama kung bubukod po kami. Ganun naman po talagang mag-asawa. Kailangan nakabukod na ng bahay. Alam mo namang wala akong kasama dito sa bahay. Tapos susulsulan mo pang iwan ako. Nandyan naman po si Manang Salud. Hindi niya po kayo pababayaan. Si Ryan ang kailangan ko, hindi si Salud. Sana naman po maintindihan ninyo ang anak ninyo. Huwag naman po sana kayong maging hadlang sa kaligayahan niya. Ikaw ang sumisira sa samahan naming mag-ina. Hindi kita mapapatawad sa ginawa mong to. Hindi ako makakapayag na ilayo mo sa akin ang kaisa-isa kong anak. Nagtatatakbo papasok sa kwarto ang biyenan ko, habang nakasunod lang ako ng tingin dito. Lalo tuloy na dagdagan ang inis ko sa kanya, dahil umaasta siya na parang bata. Tumuloy na lang ako sa kusina. Naabutan ko si Manang Salud na naghihiwa ng mga rekado sa lulutuin niyang ulam sa pananghalian. Sa pagkakatingin niya sa akin, alam kong narinig niya ang sagutan namin ng biyenan ko. Hindi ko naman po gustong sagutin ng mama ng ganun Wala namang masama sa mga sinabi mo Mabuti nga mag-alang mo pa siyang sinagot. Ay, hindi ko na nga po alam ang gagawin ko. Tama nga sigurong bumukod muna kayong mag-asawa. Baka kapag nawala kayo dito mapagtanto ni Senyora ang mga mali niyang ginagawa sa'yo. Kaya lang po ayaw iwan ni Ryan ng mama niya. Dapat ngayon pa lang
Magdesisyon na si Ryan sa dapat niyang gawin. Naaawa din naman ako sa kanya dahil naiipit siya sa sitwasyon. Pero tama lang na ikaw ang paboran niya. Hindi na rin kasi makatao ang ginagawa ng senyora sa'yo. Salamat po, Manang Salud. Naiintindihan ninyo ko. Kung wala po siguro kayo dito, baka sumuko na ako. Parang mga anak na ang turing ko sa inyo ni Ryan. Nahihirapan din ako sa sitwasyon niyo. Pasensya na kayo ha. Wala din akong magawa eh. Kasambahay lang naman ako dito. Yun pong nandyan kayo kapag kailangan ko ng kausap, malaking bagay na po yun sa akin. Dinalhan na lang ni Manang Salud ng pagkain ng tanghali ang biyanan ko. Kami na lang dalawa ang nagsalo. Pagdating naman ni Ryan, kibuin dili ko siya. Hindi pa rin kasi nawawala ang pagtatampo ko sa kanya. Kahit may dala pa siyang pasalubong, hindi nun napawi ang bigat sa dibdib ko. Humahangos naman na lumapit sa amin si Manang Salud. Aniya hindi na naman makahinga ang biyanan ko. Natataranta namang pinuntahan ng asawa ko ang mama niya. Kasunod kami ni Manang Salud. Nadatnan naming walang malay ang biyanan ko. Agad siyang binuhat ni Ryan at dinala sa ospital. Gusto ko sanang sumama, pero pinili ko na lang magpaiwan. Ano po bang nangyari kanina? Nakahiga lang naman siya kanina. Tapos tinanong kung dumating na si Ryan. Nang sabihin ko nakausap mo, tumayo siya pero bigla na lang nanikip ang dibdib niya. Kaya lumabas ako para tawagin kayo. Sana naman po ayos lang ang mama. Bakit nga pala hindi ka sumama sa ospital? Ako kasi nerbiyosa sa ganyan kaya hindi talaga ako pwedeng sumama. Gusto ko nga po sana kaya lang po naisip ko baka lalong lumala ang lagay ng mama kung makikita niya ako. Sa bagay nga, mabuti pang umiwas ka na muna sa paningin ng biyanan mo. Gusto mo bang kumain? Wala po akong ganang kumain. Kumain ka kahit konti. Huwag mo nang hintayin ang asawa mo. Baka mamaya pa sila o bukas na makauwi. Sige na nga po, sabayan niyo na po ako. Sinabi ko kay Manang Salud na mauna nang matulog at ako na lang ang maghihintay sa pagdating ng asawa at biyanan ko. Sa kakahintay, hindi ko na namalayang makakatulog ako sa upuan. Naalimpungatan lang ako nang marinig ko ang tunog ng sasakyan. Agad akong tumayo at sumilip sa may bintana. Nang matiyak na sila na nga ang dumating, agad ko nang binuksan ang pinto para makapasok sila. Hinatid muna ni Ryan ang mama nito sa kwarto para makapagpahinga na. Tsaka siya muling lumabas. Bakit ikaw nagbukas ng pinto? Nasaan si Manang Salud? Pinagpahinga ko na siya. Sabi ko ako na lang ang maghihintay sa inyo. Kumusta ang lagay ng mama? Ayos naman. Niresetahan lang siya ng gamot. Hindi pa rin ba matukoy ang sakit niya? Sabi ng doktor baka daw naiisip lang ni mama na may sakit siya. Baka kailangan niyang magpatingin sa espesyalista para malaman talaga natin ang tunay niyang sakit. Naiisip ko nga rin yan Mabuti nang maagapan kung sakaling may sakit talaga siya. Lagi niya kasing dinadaing ang paninikip ng dibdib niya Pasensya ka na pala kung hindi na ako sumama kanina ha. Baka kasi… Okay lang. Naiintindihan naman kita Mabuti pang matulog na tayo. Hindi ka na ba kakain ng hapunan? Itutulog ko na lang ang hapunan. Inaantok na rin kasi ako Kinabukasan maaga kong bumangon para makabawi sa asawa ko. Pinaghanda ko siya ng masarap na almusal. Kitang-kita naman sa mukha niya ang saya. Bago umalis para pumasok sa trabaho, nagbilin muna ang asawa ko kay Manang Salud tungkol sa gamot na kailangan ipainom sa mama nito. Nang makaalis ang asawa ko, tinulungan ko muna sa gawaing bahay si Manang Salud. Nang lumabas na ng kwarto nito ang biyanan ko, tsaka naman ako pumasok sa kwarto naming mag-asawa. Nagbasa na lang ako ng libro na lagi kong binabasa. Sa kalagitnaan ng pagbabasa ko, nagulat na lang ako nang biglang bumukas ang pinto ng kwarto. Galit na pumasok ang biyanan ko.
Bigla naman ako napabangon mula sa pagkakahiga ko. Talaga bang puro pasarap na lang sa buhay ang alam mo, ha? Mama, Huwag mo kong tawagin mama dahil hindi kita anak. ano na naman po bang ginawa kong mali? Alam mo maraming gagawin dito sa bahay. Nagkukulong ka lang dito sa kwarto na para bang ikaw ang may-ari. Wag na po kayong magalit. Baka mamaya niyan mapano pa po kayo. Paanong hindi ako magagalit ay pinasasakit mo ang ulo ko? Kapag may nangyari sa akin, ikaw lang ang dapat sisihin ni Ryan. Nang lumabas ang biyenan ko, tsaka ko lang pinakawalan ng mga luha ko. Kinalma ko muna ang sarili ko at saka lumabas ng kwarto. Sa labas na lang ako naglinis para hindi ko makita ang biyenan ko. Bago mananghalian, tsaka lang ako pumasok. Naabutan kong nagluluto si Manang Salud. Tinanong ko siya kung saan pa ang kailangan linisin. Magpahinga ka na, iha. Pagod ka na eh. Ako na lang ang bahala sa ibang gawain dito. Trabaho ko naman yan. Hindi po, Manang. Tutulungan ko na po kayo sa lahat ng mga gawain nyo dito sa bahay para wala na pong masabi ang mama. Lagi mo naman akong tinutulungan eh. Tsaka, wag mo na lang pansinin ng senyora. Hindi ko po pwedeng baliwalain ang galit niya. Baka po kung anong mangyari sa kanya, tiyak na ako ang sisisihin ni Ryan. Mula nga ng araw na yon, lahat ng mga gawain sa bahay ay inako ko ng lahat. Kahit sinasaway na ako ni Manang Salud, ay hindi pa rin ako nagpapaawat. Kahit ang pamamalengke ay ako na rin ang gumagawa. Sa kabila ng lahat ng ginagawa ko, puro mali pa rin ang nakikita ng biyenan ko. Akala ko ba probinsyana ka na? Bakit hindi ka pa rin marunong pumili ng sariwang gulay at prutas? Ito bang ipapakain mo sa amin ng anak ko, ha? Mga sariwa naman po yan. Doon po ako sa suki ni Manang Salud bumibili. Sinasabi mo bang hindi ako marunong tumingin ng sariwang gulay, ha? Unang tingin ko pa lang eh. Alam kong luma na ang mga to. Ay, aayusin ko na lang po sa mga susunod na pamimili. Dapat lang. Hindi nagtatrabaho ang anak ko para lang masayang ang pera niya. Dahil ang asawa niya hindi marunong mamalengke. Pasensya na po. Nang tumalikod ang biyanan ko, hindi ko maiwasan sundan siya ng matalim na tingin. Pilit ko na lang ikinalma ang sarili ko. Para kasing malapit na akong sumabog dahil sa ginagawa ng biyanan ko. Ilang beses din akong pinayuhan ni Manang Salud na magsumbong na kay Ryan. Pero mas pinili kong manahimik na lamang. Handa akong magtiis alang-alang sa pagsasama namin. Umaasa din ako na balang araw, magbabago din ang pakikitungo ng biyanan ko sa akin. Pagkatapos ng paglilinis mo dyan sa banyo, magdamo ka rin sa likod nitong bahay. Ang tataas na kasi ng mga damo. Baka mamaya pamahayan ng mga ahas. Pwede po bang bukas na lang po ng umaga ko yung gawin? Mainit na po kasi sa labas. Ngayon mo na gawin. At may iba pa akong ipagagawa sa'yo bukas. Sige po. Oo nga pala. Wag na wag makakarating sa anak ko ang nangyayari dito sa bahay, ha? Dahil kung hindi, malilintikan ka sa akin. Oho. Sa sobrang pagod ko ng araw na yun, halos hindi na ako makakain. Kahit kasi maliit na bagay, sa akin pa inuutos ng biyanan ko. Napansin tuloy ni Ryan ang biglang pagbagsak ng katawan ko nang magkasarilinan kami sa kwarto. May sakit ka ba? Bigla ka kasing nangayayat eh. Wala naman. Marami lang kasing gawain dito sa bahay eh. Minsan wala na akong ganang kumain. Okay lang naman kung gagawa ka rito sa bahay. Pero ayoko magpapakapagod ka ng husto. Nandiyan naman si Manang Salud eh. Mabuti na rin yung gumagawa ako dito sa bahay para walang masabi ang mama mo. Siya bang may gusto na magtrabaho ko rito sa bahay? Hindi. Ang ibig ko lang sabihin para mapalapit ako sa kanya. Makikita niya na maaasahan naman ako sa bahay. Makinig ka. Ayokong gagawa ka rito sa bahay ng labag sa loob mo.
Hindi kita dinala rito sa bahay para maging kasambahay namin. Ano ka ba? Masaya naman ako sa ginagawa ko eh. Alam mo naman na hindi ako sanay na walang ginagawa. Wala akong kamalay-malay na balak palang kausapin ni Ryan ng mama niya. Sinabihan niya ito na kung maaari ay huwag akong gawing utusan sa bahay na yun. Habang nag-uusap nga sila, bigla na namang nanikip ang dibdib ng biyenan ko. Sa pagkakataong yun, hindi na siya isinugod sa ospital ng asawa ko, kundi pinainom na lang ng gamot. Iwan mo na lang ako dito. Naman, wala naman akong intensyon na masama eh. Ang sa akin lang, sana naman po ay huwag niyong abusuhin ang asawa ko. May kusa naman yung pagdating sa gawaing bahay eh. Kung ano-ano siguro ang isinusumbong sa'yo ng babaeng yun. Wala pong sinasabi ang asawa ko. Eh bakit bigla mo kong kinausap ngayon kung hindi siya nagsusumbong sa'yo? Napansin ko na po ang pangangayayat niya. Maarte ang asawa mo sa pagkain. Hindi ko nakasalanan kung ayaw niyang kumain. Ang mabuti pa, magpahinga na po kayo. Padadalan ko na lang po kayo ng pagkain niyo. Hindi na lang tumuloy sa trabaho ng araw na yun si Ryan. Kahit isang araw lang, nagkaroon ako ng pahinga sa gawaing bahay at naging panatag din ang loob ko dahil hindi ako magagawang maltratuhin ng biyenan ko. Nung hapunan, sumabay na sa amin ang biyenan ko sa pagkain. Gaya ng dati, lahat na lang pinupuna at pinapakialaman niya. Nympha, lagyan mo ng tubig ang baso ng asawa mo. Kita mo na nga wala ng laman eh. Ano, hihintayin mo munang mabilaukan ng asawa mo bago mo lagyan? Oo po, pasensya na po, hindi ko napansin. Matagal na kayong nagsasama pero hindi mo pa rin alam kung paano asikasuhin ng asawa mo. Ma, kaya ko naman pong kumuha ng sarili kong tubig. Trabaho ng asawa mong pagsilbihan ka kahit sa maliit na bagay. Dapat alam niya yon. Pinasok niya ang pag-aasawa eh. Matututunan din naman po ni Nympha ang mga bagay na yan sa katagalan. Mabuti na ngayon pa lang matutunan na niya. Hindi tuloy ako makakain ng maayos sa hapunan. Wala kasing tigil sa pagsasalita ang biyenan ko. Narindi na lang ako. Kaya naman humingi na lang ako ng paumanhin. Napapasok na lang ng kwarto namin at biglang sumama ang pakiramdam ko. Narinig ko pang sinabi ng biyenan ko. Tignan mo nga ang pag-uugali ng asawa mo. Yan ba ang babaeng gusto mo makasama habang buhay? Ayaw nang napagsasabihan? Kakausapin ko na lang po siya mamaya. Dapat lang. Sa lahat ng ayaw ko, yung binabastos ako sa pamamahay ko. Para akong nagising na sa katotohanan na kahit habang buhay ako magpakaalila at sumunod sa biyenan ko, hindi niya pa rin ako magagawang tanggapin. Hindi dahil sa mga binanggit niya, kundi dahil galing ako sa mahirap na pamilya. Yun ang katotohanang pilit sumasaksak sa isipan ko. Nang mga oras na yun, nakabuo na ako ng desisyon. Kinuha ko sa taas ng kabinet ang di kalakihang maleta ko. Basta ko nilang pinagtatatanggal sa hangir ang mga damit ko. Saka inilagay sa maleta. Sa ganung ayos ako napasukan ni Ryan. Anong ginagawa mo? Ano sa tingin mo? Ako nang humihingi ng pasensya sa ginawa ng mama kanina. Puro ka na lang pasensya. Pero paulit-ulit namang ginagawa ng mama mo ang asal niya. Nagising na ako sa katotohanan na kahit kailan, hindi ako matatanggap ng mama mo. Dahil isa lamang akong hamak na mahirap na probinsyana. Yun ang inaayawan ng mama mo sa akin. Pag-usapan natin ang problema. Hindi yung mag-aaral sa balutan ka na lang. Ito naman talagang matagal nang gustong mangyari ng mama mo eh. Gusto niyang maghiwalay na tayo. Kakausapin ko si mama. Ilang beses mo nang ginawa yan. Wala rin namang nangyayari. Magiging maayos lang ang lahat kung bubukod tayo. Alam mong hindi ko magagawa na iwan ng mama. Matanda na siya at... Eh di kayo na lang ang magsama. Basta ako, aalis na ako dito sa bahay na to. Teka lang naman. Mag-uusap muna tayo. Hanggat hinahayaan mong makialam sa atin ang mama mo,
Hindi magiging maayos ang pagsasama natin. Nakikiusap ako. Huwag mo akong iwan. Hindi ko kaya mawala ka sa akin. Hirap na rin kasi akong pakisamahan ng mama mo. Lahat ginagawa ko naman para lang magustuhan niya. Alam ko naman yun eh. Huwag ka muna magpadalos-dalos sa desisyon. Gagawa ko ng paraan. Kahit ano pang sabihin ni Ryan, buo na talaga ang pasya ko. Napagtanto ko kasi na sa isang relasyon, hindi sapat ang nagmamahalan lang para maging maayos ang isang pagsasama. Ang pinakamahirap pa sa aming relasyon ay ang pakikialam ng kanyang mama. Hindi maiiwasan dahil nasa iisang bubong kaming lahat. Nang gabing yun, hindi ako makatulog. Laman ng isip ko ang mga nangyari sa akin ng ilang buwan mula nang tumira ako sa bahay na yun. Sa kabilang banda, umaasa pa rin ako na ang solusyon na naiisip ng asawa ko ay ang bumukod kami. Hindi naman lingid sa akin na kinausap ni Ryan ang kanyang ina. Ako naman, naghihintay lang sa kung ano ang desisyon ng asawa ko. Pero kung sakali mang hindi siya pumayag na bumukod kami, buo pa rin ang pasya ko na umalis na lamang. Anong sinasabi mo, Ryan? Aalis na kayo dito sa bahay? Opo, ma. Tutal naman po eh. Hindi po kayo magkasundo ng asawa ko. Pero Ryan, alam mo may sakit ako. Kailangan ko ng kasama dito sa bahay. Nandyan naman po si Manang Salud. Hindi niya po kayo pababayaan. At saka, lagi ko naman po kayong dadalawin dito. Dahil ba sa babaeng yun, hahayaan mong masira ang relasyon nating mag-ina? Kayo pong sumisira sa relasyon namin ng asawa ko. Hindi naman po ako bulag para hindi ko makita ang ginagawa niyo sa kanya. Kaya lang naman ganun ang trato ko sa asawa mo. Dahil nakikita kong hindi kanya inaalagaan gaya ng ginagawa ko sa'yo noon. Ma, lahat na po ginagawa ni Nympha. Puro mali kasi ang nakikita niyo sa kanya eh. Alam ko, dahil sa pagiging probinsyano ng tao kaya niyo siya inaayawan. Nakikiusap ako sa'yo, Ryan. Huwag mo ko iwan. Wala na ang ama mo. Pati ba ikaw iiwan mo rin ako? Hindi ko naman po kayo iiwan eh. Kailangan ko lang pong ilayo sa inyong asawa ko. Talaga bang buo na ang pasya mo? Opo, nagpapahanap na po ako ng pwede naming upahan. Buong maghapong hindi lumabas ng kwarto ang biyenan ko. Dinadalhan lang siya ng pagkain ni Manang Salud, pero hindi nito ginagalaw. Sabi ng matandang kasambahay, nakahiga lamang ito at panay ang iyak. Nakikita ko sa asawa ko ang awa, pero hindi niya ito pinuntahan. Nabanggit din sa akin ng asawa ko na nakausap na niya ang ina. Sinabi na raw niya ang balak naming pag-alis sa bahay na yun. Yun ang naiisip kong dahilan kung bakit nagre-rebelde ang biyenan ko. Baka magbago na naman ang isip mo. Hindi na magbabagong isip ko. Kahit ano pang gawin ni Mama, hindi na niya ako mapipigilan pa. Paano kung atakihin na naman siya? Sa tingin ko wala namang sakit ang Mama eh. Baka dahilan na lang niya yung para mapasunod ako. Yan din ang nasa isip ko. Ayoko lang sabihin sa'yo. Baka kasi masamain mo eh. Mahal ko si Mama. Pero hindi naman ako bulag sa mga kamalian niya. Sana maniwala ka na hindi ko intensyon na magkasira kayong mag-ina. Sadya lang hindi ako matiisin na tao. Naiintindihan naman kita. Ilang araw na masigla ang pakiramdam ko. Siguro dahil ilang araw na lang kami sa bahay na yon. Hindi ko na rin masyadong dinidibdib ang mga ginagawa sa akin ng biyenan ko. Umiiwas na lang ako sa kanya para wala nang gulo sa pagitan namin. Kapag nasa labas siya ng kwarto niya, madalas na nagkukulong na lang ako sa kwarto namin. Minsan nasa kusina ako at tinutulungan ko si Manang Salud sa pagluluto. Ako na ang nagsalang ng karne ng baka na lulutuin naming bulalo. Nagtatawanan pa kami ni Manang Salud nang biglang dumating ang biyenan ko. Mukhang masaya yata kayong dalawa. Bakit? Dahil aalis na kayo ng anak ko dito sa bahay? Nagtatawanan po kami ni Nympha kasi. Huwag kang sumabat. Hindi ikaw ang kinakausap ko. Wala naman po kaming ginagawa ni Manang Salud.
Siya wala. Pero ikaw ang laki ng perwisyong ginawa mo sa amin ng anak ko. Alam mo ba yun? Dahil sa'yo, iiwan na ako ni Ryan. Kayo naman pong may kasalanan kung bakit iiwan kayo ni Ryan eh. Dahil sa masama ang ugali nyo. Walang yakang babae ka. Ako pa talagang sinabihan mo masama ang ugali. Bago pa ako makaiwas, nahablot na ng biyenan ko ang mahaba kong buhok. Si Manang Salud naman ay pilit na inilalayo sa akin ng biyenan ko. Pero itinulak lang siya nito. Kahit anong pakiusap ko, ayaw akong tantanan ng biyenan ko. Nang bitiwan niya ako, akala ko titigilan na niya ako. Pagtingin ko sa mukha ng biyenan ko, nanlilisik ang mga mata niya. Pakiwari ko ba wala na siya sa tamang katinuan? Bago ko pa mahulaan ang binabalak niya, kinuha na nito ang kaserolang may laman ng pinalalambot na baka at saka isinaboy sa mukha ko. Ang huling natatandaan ko, ang napakainit na likido na tila tumutunaw sa balat ko. Ni hindi ko nga maalala kung nagawa ko pa bang makasigaw. Nagising ako na puti lahat ang nakikita ko. Dama ko rin ang matinding kirot sa mukha at ilang bahagi ng katawan ko. Nang makita ko ang asawa ko na larawan ng pag-aalala, nun lang rumihistro ang nangyari sa akin. Naiyak na lang ako sa matinding traumang naranasan ko. Nasaan ako? Anong nangyari sa mukha ko? Bakit mahapdi? Huwag ka muna magsalita. Makakasama sa'yo yan. Sabihin mo ko anong nangyari sa mukha ko. Hindi ko pa alam. Nakabalot kasi ng benda. Ang mama mong may gawa nito. Oo. Sinabi nga sa akin ni Manang Salud ang nangyari. Magbabayad siya sa ginawa niya sa akin. Napag-alaman ko kay Ryan na 3 araw pala akong walang malay. Kinailangan ko pang magtagal ng 2 linggo sa ospital. Habang naroon ako, wala akong tigil sa pag-iyak. Nang banggitin ko kay Ryan na gusto kong magsampa ng kaso sa mama niya, tsaka niya sinabing nagtangka umano itong magpakamatay sa pamamagitan ng pag-overdose ng gamot nito. Naagapan lang di umano ito ni Manang Salud. Nang lumabas ako sa ospital, dumiretso na kami sa bahay nila. Buong biyaheng wala akong imik. Hindi ko rin tinakpan ang mukha ko para makita ng biyenan ko ang ginawa niya sa akin. Si Manang Salud lang ang sumalubong sa amin nang dumating kami sa bahay. Sinamahan din niya ako sa kwarto naming mag-asawa. Mabuti naman at nakauwi ka na, Iha. Pasensya ka na kung hindi kita nadalaw sa ospital, ha? Hindi ko kasi maiwan ang senyora eh. Ayos lang, Manang. Anong masasabi niyo sa itsura ko ngayon? Ha? Ang totoo niyan, naiiyak ako sa sinapit mo. Patawarin mo ako, Nympha, ha? Wala man lang ako nagawa. Hindi ko kasi alam na gagawin yun sa'yo ng senyora. Wala po kayong kasalanan. Ang sinisisi ko ang biyenan ko. Hindi ako papayag na hindi siya magbayad. Hindi ko rin alam kay Ryan kung bakit dito ka pa niya inuwi pagkatapos na nangyari. Hindi ako sumagot. Humakbang ako palapit sa malaking salamin. Tinitigan kong mabuti ang itsura ko. Halos kalahati ng mukha ko ay nalapnos, kasama ng leeg ko. Halos hindi ko na makilala ang sarili kong mukha. Nanginginig ang buong katawan ko sa matinding galit. Napahagulgol na lang ako pagkatapos. Lumapit naman sa akin si Manang Salud at niyakap ako. Hindi na rin napigilan ng matandang babae na mapaiyak sa awa sa akin. Nasa sala ako ng mga oras na yun nang lumapit sa akin ang biyenan ko. Bahagya pa akong napakislot nang marinig ang boses nito. Pasensya ka na, Nympha, kung nagulat kita, ha? Gusto ko lang humingi ng kapatawaran sa iyo. Hindi ko naman sinasadya ang nangyari.
basta na lang nagdilim ang paningin ko. Sa tingin niyo kaya maibabalik sa dati ang mukha ko sa paghingi niyo ng kapatawaran? Alam kong hindi, pero sana balang araw mapatawad mo ko. Siguro natatakot kayong makulong kaya nagbabait-baitan kayo sa akin. Huwag kayong mag-alala. Alang-alang kay Ryan, hindi ko kayo ipakukulong. Hahayaan ko ang karma na lang ang maningil sa inyo. Salamat, Nympha, at hindi mo ko ipapakulong. Hindi ko kakayanin sa loob ng kulungan eh. Huwag na huwag kayong lalapit sa akin kahit kailan. Mula nga noon, napakadalang ko na lang makasalubong ang biyenan ko. Pero hindi pa rin humuhupa ang galit dito sa puso ko. Patuloy pa rin naman sa paghahanap ng bahay na pwede naming upahan ng asawa ko. Pero hindi na ako interesado sa bagay na yun. Sa ospital pa lang, may nabuo na akong plano kung paano makakaganti sa biyenan ko sa ginawa niya sa akin. Nang dumating ang araw na yun, tinaon ko na wala ang asawa ko at nasa palengke naman si Manang Salud. Ang biyenan ko naman ay umalis para magsimba. Dala ang mga mahalagang gamit. Umalis ako ng bahay. Baon ng galit sa dibdib ko. Kung saan-saan ako hinanap ni Ryan. Pero hindi na niya ako nakita pa. May balita ka na ba kung nasan si Nympha? Wala pa rin po. Lahat ng kaibigan niya pinuntahan ko na. Kahit sila, nagulat sa nalaman na nawawala si Nympha. Hindi kaya umuwi siya ng probinsya nila? Wala na pong kamag-anak na uuwian sa probinsya si Nympha. Kaya malabo pong umuwi siya ron. Nasaan na kaya ang batang yun? Baka magulo ang isip niya kaya bigla niyang naisip na umalis. Hindi po ako titigil hanggat hindi ko siya nahahanap. Baka isa sa dahilan kung bakit siya umalis dahil ayaw niya makasama ang mama mo. Bakit kasi dito mo siya inuwi? Baka kasi araw-araw niyang naaalalang ginawa sa kanya ni Senyora. Naghahanap naman po ako ng malilipatan namin eh. Hindi ko lang po kasi naasikaso nung nakaraan dahil nasa ospital kami. Tsaka hindi na rin naman niya inungkat yung tungkol dun eh. Akala ko okay na sa kanya na dito muna kami. Paano magiging okay sa kanya? Muntik na siyang mamatay dito at nasira pa ang mukha niya. Napatungo na lang ang asawa ko nang mapagtanto na mali nga talaga siyang iuwi pa ako sa bahay nila. Walang araw at gabi na hindi ako ang laman ng isipan ng asawa ko. Napabayaan na rin niya ang kanyang trabaho dahil sa paghahanap sa akin. Hanggang tuluyan na siyang huminto sa trabaho. Natuto ring ibaling ng asawa ko ang kanyang atensyon sa alak. Madalas niyang kaulayaw sa gabi ang isang bote ng alak bago matulog. Nang hindi na makatiis, kinausap ng biyenan ko ang asawa ko sa mga ginagawa nito. Wala ka na bang gagawin kundi ang maglaseng, ha? Pabayaan niyo na lang po ako. Anong pabayaan? Dahil lang sa babaeng yun, sinisira mo na ang buhay mo. Hindi lang siya babae lang. Asawa ko siya. Kung asawa mo siya, bakit basta na lang siya umalis nang hindi man lang nagpapaalam sa'yo? Sa tingin niyo, bakit kaya umalis si Nympha? Aba, malay ko sa babaeng yun. Hindi ko naman hawak ang isip niya. Huwag na nga kayo magmaang-maangan pa. Umalis siya rito dahil sa inyo. Hindi si Nympha ang sumira sa buhay ko, kundi kayo. Nagiging bastos ka na sa akin ah. Hindi mo na ako ginalang. Sana noon pa ako nakinig kay Nympha na bumukod na kami. Hindi sana humantong sa ganito ang relasyon namin. Kaya pakiusap lang. Iwan niyo na ako. Pabayaan niyo na ako mag-isa. Labis na nagulat ang biyenan ko. Yun kasi ang kauna-unahang pagkakataon na pinagtaasan siya ng boses ni Ryan. Ilang sandali muna ang pinalipas ng biyenan ko bago tumalikod. Pumunta siya sa kusina at naabutan niya dun si Manang Salud na naghahanda na para sa kanilang hapunan. Hindi ko na alam ang gagawin ko kay Ryan. Masyado po kasi siya nag-aalala kay Nympha. Ano bang meron sa babaeng yun at hindi siya makalimutan ng anak ko?
Ginayuman niya yata si Ryan eh. Nagmamahalan lang po sila. Tsaka, maganda at mabait pong bata si Nympha. Kung bibigyan niyo lang sana siya ng pagkakataon na mapalapit sa inyo, tsak na magkakasundo kayo. Maganda ba ka mo? Pangit na nga siya ngayon. Tsak na ang dahilan niya kung bakit siya umalis. Dahil hindi na sila bagay ng anak ko. Huwag niyo po sanang kalilimutan na kayo ang dahilan kung bakit naging ganun ang itsura ni Nympha. Huwag mo nga mabanggit-banggit pa ang pangalan ng babaeng yun dito sa bahay. Pero senyora, Huwag ka ng mga tuwiran pa. Sundin mo na lang ako. Kahit ibinawalan ng biyanan ko ang pagbanggit sa pangalan ko, lagi pa rin bukang bibig ako ng asawa ko at ni Manang Salud. Minsan narinig ng biyanan ko ang dalawa na ako ang pinag-uusapan. Walang nagawa kundi tumalikod na lang siya at bumalik sa kwarto niya. Matulin na lumipas ang ilang buwan. Wala pa rin silang balita sa kinaroroonan ko. Parang gusto na rin sumuko ng asawa ko na matatagpuan pa niya ako. Samantala, nag-umpisa na rin ang kakaibang pangyayari sa biyanan ko. Nung una binaliwala lang niya yon. Naisip niya na baka epekto ng gamot na iniinom niya. Kaya kung ano-ano ang nakikita niya. Madalas din siyang managinip ng mga nakakatakot. may problema po ba kayo, senyora? Ikaw pala, Salud. Ewan ko ba, hindi kasi ako makatulog eh. Lagi ako nananaginip ng masama. Ano pong panaginip? Tungkol sa mga ahas. Minsan naman tungkol sa demonyo. Nakakatakot nga po yan. Bakit hindi po kayo pumunta sa simbahan? Baka makatulong. Naisip ko nga din yan. Bukas na bukas din magsisimba ko. Napapansin din ni Manang Salud ang pagiging magugulatin ng aking biyanan. Lagi rin itong balisa na tila ba may kinatatakutan. Hindi na lang yung pinagtuunan ng pansin ni Manang Salud. Iniisip niya na baka binabagabag na ito dahil sa ginawa sa akin. Hanggang dumating ang araw na nagkasakit ng malubha ang biyanan ko. Hindi ito makakain at gusto laging gising sa gabi. Huwag niyo akong iiwan. Ayoko matulog mag-isa. Baka kunin na niya ako ngayong gabi. Ayoko sumama sa kanya. Huwag po kayong matakot, ma. Nandito lang kami ni Manang Salud. Hindi ka namin iiwan. Hayaan niyo lang na bukas ang ilaw. Ayoko na madilim. Baka bigla siyang lumabas sa dilim. Sino po ang tinutukoy niyo, senyora? Ang demonyo, Salud. Ang demonyo sa panaginip ko. Totoo siya. Lumabas siya sa panaginip. Gabi-gabi niya akong dinadalaw dito sa kwarto ko. Nagkatinginan pa ang asawa ko at si Manang Salud. Parehong nahihiwagaan sa sinasabi niya. Iniwan lang nila ang biyanan ko nang makatulog ito. Gaya ng bili nito, iniwan nilang bukas ang ilaw sa kwarto nito. Kinausap naman ng masinsinan ng asawa ko si Manang Salud tungkol sa sinasabi ng kanyang mama. Nabanggit nga niya na nananaginip siya ng mga ahas at demonyo. Sabi ko pa nga pumunta siya ng simbahan. Baka kasi makatulong sa kung ano man ang bumabagabag sa kanya. Hindi na nga lang po siya nakapunta. Ayokong isipin na baka nasisiraan ng bait ang mama. Hindi naman siguro. Sa tingin ko may bumabagabag lang sa kanya. Kaya kung ano-ano ang nakikita niya. Minsan po kasi mahirap kalaban ng konsensya. Dahil kaya sa ginawa niya kay Nympha. Maaari din. Saksi ako sa mga kalupitan na dinanas ng asawa mo sa kanya. Ako ang laging umaalo sa kanya tuwing umiiyak siya. Hindi man lang niya nagawang magsumbong sa akin sa mga ginagawa sa kanya ni Mama. Iniisip ka kasi niya. Ayaw niya na magkagalit kayo ng mama mo nang dahil sa kanya. Nasaan na kaya si Nympha? Sana naman nasa maayos siyang kalagayan. Lagi siyang kasama sa mga dasal ko na sana nasa mabuti siyang lagay. Walang kamalay-malay ang asawa ko at si Manang Salud.
na ako ang nasa likod ng nangyayari sa biyenan ko. Nang umalis ako sa bahay nila, humingi ako ng tulong sa kaibigan ng tatay ko na isang mangkukulam. Mabuti na lamang, kabisado ko pa ang pagpunta sa baryo kung saan to nakatira. Nakilala ko siya nung bata pa ako. Madalas kasi akong isama ng aking ama para dalawin ito. Isa sa pinagkakakitaan nito noon ang pangungulam. Nung una ayaw nitong pumayag sa gusto ko. Matagal na di umano itong tumigil mula nang sunod-sunod na mamatay ang asawa at mga anak nito. Sa paniniwala nito, parusa yun sa kanya dahil sa ginawa niya. Nang malaman nito ang kaapihan na sinapit ko sa kamay ng aking biyenan, doon ko lang siya napapayag dahil sa awa sa akin. At alang-alang na rin sa pagkakaibigan nila ng aking ama nung nabubuhay pa to. Sa bahay tuluyan ng dinapuan ng malalang sakit ang biyenan ko. Halos igupo na siya nito sa higaan. Bakit ba hindi nila matukoy ang sakit ng mama? Kitang-kita na nga naghihirap siya eh. Sa nakikita ko sa mama mo, hindi talaga siya kayang gamutin ng mga doktor. Ano pong ibig niyong sabihin? May palagay ako na kinukulam ang senyora. Kulam? Sino naman ang gagawa nun kay mama? Wala namang may galit sa kanya kundi si Nympha. Siya lang ang may motibo para gantihan ng mama mo. Hindi yung kayang gawin ni Nympha. Mabait ang asawa ko. Kahit anong bait ng isang tao, may hangganan din. Lalo't nakaranas ng kaapihan. Ano pong gagawin natin, Manang Salud? Ayoko mamatay ang mama. Baka pwede tayong humingi ng tulong sa isang albularyo. Baka may magawa pa siya. Maghanap po kayo, Manang Salud. Handa ako magbayad kahit magkano. Gumaling lamang ang mama. Sa pagtanong-tanong ni Manang Salud, nakahanap naman siya ng albularyo. Pero kahit ito ay walang nagawa para mapagaling ang biyenan ko. Pinahirapan pa ng hindi matukoy na sakit ito at nasiraan na rin ng bait. Awang-awa man ang asawa ko sa mama niya, pero wala rin siyang magawa para kahit papano ay maibsan ang paghihirap nito. Masama ba kung anak kong hihilingin ko na sana mamatay na lang ang mama? Masakit sa akin na makita siya nagdurusa. Sa tingin ko yun din ang gusto mangyari ng mama mo. Hindi niya man masabi. Kitang-kita naman sa mga mata niya na sumusuko na siya. Ayoko siyang mawala kaya lang. Tatagan mo ang loob mo. Huwag mo ipakita sa mama mo na nahihirapan ka. Alam mong hindi niya yung gugustuhin na makita ka ng ganyan. Gusto kong magalit kay Nympha. Bakit kailangan niyang gawin ito sa mama ko? Naniniwala ako na nadala lamang siya ng matinding galit dahil sa ginawa ng mama mo. Huwag ka sana magalit sa kanya. Hindi na magawang pumasok ng asawa ko sa kwarto ng mama niya. Tuwing nakikita kasi niya ang kalagayan ng biyenan ko, napapahagulgol na lang siya sa matinding awa. Tinanggap na lang ni Raya na magiging kapalaran ng kanyang ina. Isang umaga, nagisnan na lang ni Manang Salud ang biyenan ko na wala ng buhay. Puno ng dugo ang damit nito at hinihigaan. Naisip ng matandang kasambahay na baka sumuka muna ito ng dugo bago nalagutan ng hininga. Napaiyak man, pero nagpapasalamat na rin siya na natapos na rin ang paghihirap ng amo. Walang nakakaalam sa totoong nangyari sa biyenan ko. Inilihim yun ng aking asawa at ni Manang Salud sa mga kamag-anak nila. Wala rin kasing maniniwala kung sasabihin nilang kulam ang ikinamatay nito. Walang kaalam-alam ang asawa ko. Nasa unang araw pa lang na nag-umpisa ang kulam sa kanyang mama. Lihim na akong nakasubaybay sa kanila. Kaya hindi lingid sa akin ang paghihirap niya dahil sa kalagayan ng kanyang ina. Isang linggo pagkatapos mailibing ang biyenan ko, sinundan ko si Manang Salud sa simbahan. Nagulat pa ito nang bigla akong humarang sa kanyang daraanan. Nympha, ikaw ba yan?
Ako nga po. Kamusta na po kayo? Okay naman ako. Saan ka ba nagpunta? Bakit bigla ka na lang umalis ng bahay? Alam mo ba kung saan-saan ka hinanap ng asawa mo? Ay, pasensya na po kung kahit sa inyo hindi ako nakapagpaalam. Alam ko kasing pipigilan niyo ako Hindi ko na po kayang tumira sa bahay na yon pagkatapos ng mga nangyari. Naiintindihan kita. Ang mahalaga ngayon mukhang nasa mabuti ka namang kalagayan. May 1 linggo na nga palang wala si Senyora Imelda. Alam ko po. Kung ganun tama kami, ikaw nga ang may kagagawa ng pagkakasakit ng biyanan mo. Ganti ko yun sa ginawa niya sa akin. Alam mo masama ang gumante, Iha. Sana pinaubaya mo na lang sa may kapalang lahat. Huli na po para pagsisihan ko pa ang ginawa ko. Alam ko po na habang buhay na akong kamumuhian ni Ryan dahil sa ginawa ko sa mama niya. Kung ganun bakit ka nagpakita sa akin ngayon? Gusto ko lang po na magpaalam sa inyo. Magpapakalayo-layo na po ako. Bakit hindi mo subukan makipag-ayos sa asawa mo? Hindi na po. May lamat na po ang pagsasama namin. Hangad ko na sana balang araw, makahanap siya ng babaeng magmamahal sa kanya ng higit sa akin. Nalulungkot ako sa sinapit ng relasyon niyo ni Ryan. Mahal niyo naman ang isa't isa. Pero kailangan niyo pa rin magkahiwalay. Hindi po talaga kami para sa isa't isa. May ibang babae talagang nakalaan para sa kanya. Mas higit sa akin. Hindi kita sinisisi sa ginawa mo. Bagamat mali at kasalanan. Sana mahanap mo sa lugar na pupuntahan mo ang kapayapaan na para sa iyo. Kayo na po sana ang bahala kay Ryan. Alagaan niyo po siya. Ingatan niyo rin po ang sarili ninyo. Mahigpit ko pang niyakap si Manang Salud na sa maikling panahon ay napamahal na sa akin. Alam kong walang kapatawaran ang ginawa ko sa biyanan ko at handa akong harapin ang kaparusahang naghihintay sa akin. Mas pinili ko na manirahan sa isang tagong lugar at malayo sa karamihan. Simula nga noon, wala na akong naging balita kay Ryan. Masakit man sa akin ang paghihiwalay namin. Panalangin ko na sana mahanap niya ang kaligayahan na para sa kanya. Wakas,